Hello everyone, it's May Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Shout out po sa ating mga seafarer na SSS member dyan. Meron kasing nag-comment dito guys, baka makarelate kayo. Pero itago ko na lang yung pangalan niya. So sabi niya, Ma'am, good day po. Matanong ko lang po, seafarer po ako. Legal po ba ang ginagawa ng company ko na every join namin sa barko, first month namin, wala po kaming deduction na ginagawa. Ang company policy daw kasi ito nila. At ganun din po, pag uuwi na kami, yung remaining days namin, makukuha namin sa barko. Pero wala din deduction sa SSS. Pero sa pag-ibig, meron naman. Legal po ba ito? Kasi yun daw po ang policy nila. Okay sir, ayoko po agad i-judge yung company nyo ha. Naging HR din po ako sa isang mining agency na kung saan may hawak din kaming mga seafarer, local and international, pero more on local kami. So number one, doon po sa sinabi mo na pagsampan nyo ng barko sa first month nyo ay hindi kayo binabawasan sa SSS contributions. First and foremost po, alam niyo po ba yung cut-off nyo sa salary? Kasi 'di ba, halimbawa, may mga cut-off kasi tayo. So halimbawa po, ang cut-off nyo ay 21 to 5, tapos yun yung sahod nyo ng every 15, tapos yung 66 to 20, yun naman yung sasahurin nyo ng every 30th. 'Di ba? So let's say for example, June 21 to July 5 na cut-off, yun ang sahod nyo ng July 15. July 6 to 20 na cut-off, yun ang sahod nyo ng July 30. Kumbaga, yung buong cut-off na yan na binabanggit ko, sir, yan yung for the month of July 2025 na remittance. Kung yung pagsampa nyo ng barko ay alanganin sa cut-off, kumbaga, ilang araw lang yung pasok doon sa cut-off na sasahurin nyo, doon ko po maintindihan ang company nyo na hindi kayo babawasan ng contributions. Kasi kapag gagawin nila yun, wala na kayong sasahurin, di ba? So, kagaya ko as an HR and payroll before, kapag nakikita ko yung newly hired namin na ay ilang araw lang yung pinasok na sa cut-off na to, pagkakaltasan ko siya ng SSS, ng pag-ibig, ng PhilHealth, wala siyang sasahurin, wala na siyang budget. So ang ginagawa namin pag ganyan, hindi lang una namin siya kinakaltasan. Sa next month na po namin siya kinakaltasan. Pero kayo sir, syempre kayo ang nakakaalam sa cut-off nyo. Kung sa tingin nyo, hindi man, pasok naman po kami sa cut-off. Maayos po yung number of days na pasok doon sa cut-off. Kapag ganun yung nangyari, tapos hindi kayo kinakaltasan ng SSS contributions, that is illegal. Bawal po yun. The employer is obligated to deduct the SSS contributions and remit to SSS. Kapag ganun yung ginawa ng employer, ibig sabihin dinudugasan kayo, no? Kasi imagine, ang employer share mo sa SSS, let's say 1,000 pesos yung pasok sa bracket mo, nakaltas sa'yo, di ba? So kay employer share 2,000 yun. Kapag ganon, nakasave sa'yo ng 2,000 sa employer, hindi sila nakapag-remit, nakapag-share sa'yo ng SSS employer share. Eh kung ilan kayong newly hired na sumampa sa barko, ang laki na na-save nila. No, which is mali, and illegal yan. Tama po kayo, illegal yung ginagawa nila once na may anomaly na hindi na tama yung ginagawa nila sa inyo. Pangalawang tanong mo, sir, yung pagbaba nyo naman ng barko, no? Nakukuha nyo yung remaining days, pero wala rin kayong kaltas sa SSS. Pero may kaltas kayo sa pag-ibig. Something is fishy. Illegal nga yan at hindi talaga yan makatarungan. Dahil kapag pagbaba nyo ng barko, sir, may mga remaining days pa kayo nandun, ipasok po yung for the month of August. Let's say for the month of August, pasok siya, di ba? So, dapat may kaltas kayo sa SSS. Bakit kayo kinakaltasan sa pag-ibig? Tapos SSS wala. Dahil si pag-ibig, ang liit lang naman ng employer share. Si SSS malaki, kaya nagtitipid sila. So, illegal po yung ginagawa ng company nyo na hindi kayo binabawasan sa SSS. Ganito gawin nyo, sir. So, sabi mo nga, di ba, na yun daw kasi ang nasa policy ng company. So, ibig sabihin, niraise nyo na po ito sa company, sa employer nyo, tinanong nyo na ito, no? Kahit yan pa ang policy nila, hindi yan given, hindi siya acceptable pagdating sa SSS. Dahil, ang masusunod po dito, pagdating sa contributions, mandated contributions,
hindi policy ni company ang masusunod, kundi policy ni SSS, policy ni Pag-ibig, policy ni PhilHealth. Okay? At ang policy sa mandated contributions, dapat talaga binabawasan si employer ng contributions. At nire-remit po ito ni employer. So, sobrang clear na tinipid kayo ni employer, dinudugasan na, dinudugasan kayo ni employer pagdating sa SSS contributions. Ang laki kasi na natipid nila sa inyo guys. Di ba? Na-gets nyo? Meron ba ditong mga seafarer na katulad ang case sa ating commenter for today's video? Mag-comment naman kayo guys. And also believe ako dito sa nag-comment kasi ibig sabihin very aware siya sa contributions niya with SSS. Ang dami kasi ditong mga employee, walang pakialam sa contributions guys. Kung binabawasan, nire-remit ba, di ba? So itong nag-comment, very good sir, good job yan sa'yo. Kasi at least, namomonitor mo talaga yung contributions mo with SSS. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.